Hello. Good morning guys. For today's video natin ngayong umaga, tayo magpapalitada ng ating ginawa kahapon dito sa ating binubuong terrace. So bali ngayong umaga, nag-start tayo 6:15 na. Kasi medyo napasarap ang ating tulog. At medyo masakit pa din kasi ang katawan dahil alam niyo naman, araw-araw tayong nagtatrabaho doon sa bahay nating ginagawa. Kaya medyo natatanghalian tayo ng gising sa umaga. So bali nag-prepare tayo ng halo. Naghalo tayo ng isang supot, isang sakong buhangin na ang katumbas ay isang puno ng sako ng bigas na 25 kilos, habang ang ating semento na ginamit ay mahigit kalahati na supot. Yan, para matapang ang ating palitada. So ganun lamang po guys ang preparation natin ng timpla ng halo para siguradong maganda ang kapit ng ating ipapalitada. Yan. So bali ang ating gagawin dito, papalitadahan natin ito hanggang sa abot ng pinrepair nating semento at buhangin. Yan. At ito ipapantay natin dyan, kung mapapansin nyo, yung tansi sa taas at tansi sa ibaba. So bali binatakan ko na rin ng tansi para naman magandang tingnan, kasi expose sa tao ito. Kaya kinakailangan ay 0-0 ang ating trabaho. Ayan. So ayan, magaga pa, pawis-pawisan na. So bali ang ating palitada, iaabot natin dyan sa mismong puting ng ating hollow blocks. Kasi mas magandang nakalubog yung ating palitada hanggang doon sa puting, para pag ating tinambakan itong lugar na ating ginagawa, maganda siya, nakapalitada na hanggang ilalim. At yun ang magbibigay tibay naman guys dyan sa ating puting, yung pinakapalitada nya, kasi magsisilbing patigas dyan sa ilalim yung palitada na yan. At hindi muna natin tinabunan yung puting para yung mga nalalaglag na halo guys ay kakapit din doon sa mga tinambak nating scrap na mga graba at mga basag-basag na hollow blocks. So ganyan lang guys ang aking diskarte sa ganitong trabaho. So bali hindi naman tayo pro mason, pro carpenter o pro latero. Bali based on my experience lamang ito guys. At ating kinarir na rin, at dahil natutunan na rin naman natin, kinarir muna natin pansamantala, kasi wala naman tayong ibang asahan na gagawa rito. At kung tayo naman ay mangungupa pa ng mason skid, ay napakamahal lang ang labor. Bukod sa mahal lang ang materialis, ay mas mahal pa guys ang skill niyon. 650 to 700 ang upahan ng skill ngayon. At napakahirap pang kumuha dahil halos lahat ng mga skill dito sa lugar natin ay puro may mga trabaho. Kaya hindi tayo basta-basta makakakuha ng skill. Makakakuha tayo dito guys yung mga masong kaldero. So ibig sabihin ng mga masong kaldero, yung nagpapanggap lamang na mason, pero sa totoo nagpa-practice lamang. Mahirap nang mabiktima tayo ng mga ganyang klase ng mga trabahador. Yung tinatawag na malaki ang tiwala mo, pero ang trabaho puro palpak. O di ba? So kaya kinakailangan maging matalino tayo guys sa pagpili ng kukuhanin nating skilled na magtatrabaho sa ating tahanan. Alright. 1 hour later. Ito na guys, yung ating pinalitadahan ngayong umaga. So bali nag-start tayo 6:15 ng umaga. At tayo nag-prepare ng halo. At tayo nagpalitada. So
So bali hindi kasi tayo makapagtatambak ng maayos pagka hindi pa natin napalitadahan yan, kasi mas magandang may palitada sa ilalim tapos tambak. So bali yung tambak natin tataas pa dyan sa tansi na yan. Tataas na dyan ng 10 cm. Ayan. So bali hindi natin natapos kasi 7:30 na. Ayan. Ayan. So bali konti na lang. Ayan. At tayo na may magpapahinga na saglit at tayo mag-aalmusal, maliligo at tayo papasok naman doon sa bahay nating ginagawa. So bali siguro baka mamayang hapon pag hindi ako pagod ating tatapusin yan. Ayan. So bali ito itatambak natin dyan yan, ganun kataas ang tambak. Ayan, kung mapapansin nyo yung isang patong at kalahati na yan, ganun kataas ang tambak natin guys. Kaya pero tatapusin muna nating palitadahan lahat yan bago tayo magtambak. Saka tayo magpupurma ng pasimano, diyan pupurma natin yan. Mas maganda kasi guys na may palitada na to bago tayo magpurma para maganda yung kapit ng kahoy, hindi mababasag yung hollow blocks pag ating pinakuan ng concrete nail, kasi nga may palitada na siya, matibay na siya guys. Yan. So ito mapapansin nyo, binakalan pa natin yan ibabaw, tapos nakatali dito, tapos nakabaluktot siya doon ng mahaba hanggang dito sa ibaba ang baluktot nyan. Pati itong isa nakabaluktot siyang pababa na 80 cm ang haba ng baluktot, para pag itong ating binuhusan, itong pinormahan na to, meron siyang maliit na poste, matibay ito. Yan o, kung mapapansin nyo guys, pinurmahan natin hanggang doon para merong kakapitan itong buhos natin na bakal para matibay siya guys. Yan. So bali kung mapapansin nyo, hindi natin pinuno itong ibabaw ng hollow blocks, kasi ang purpose niyan pagka tayo naggawa ng pasimano dito, dyan malalim ang kain ng ating pasimano at tayo ay magbubuhos ng 10 cm magmula dito, 5 dito and then 5 rito sa itaas, at ang lapad natin ay 20 cm, mahigit isang dangkal ang lapad nito. Yan. Hindi kasi masyadong maganda guys yung masyadong malapad, kasi may tendency kasi yun na matipak yung ating slab kung masyadong mahaba yung pasimano. Kaya dapat 2 inches lang ang nakalitaw dito, 2 inches din sa kabila. Yan. At kung masyado kasi natin lalaparan guys, hindi na natin makukuha yung mga dumi doon sa kanal na ating ginawa. Yan. So yan lang muna ang video natin guys para sa araw na ito. At siguro mamaya pipilitin natin makapagtrabaho kung kaya ng ating katawan, at matapos na tong aking project, itong aking mga motor nakatiwangwang. At ito hindi na nasikaso, bago pa naman yan, nakatiwangwang lamang, puro alikabok na, hindi na masikaso kasi hindi naman kaya maglinis nitong pusa na ito. mga gamit, ang alam lang yan guys lumamon. Oy. Ikaw maglilinis ka pa minsan ng bahay, hindi puro paglamon. Naloko na. Alright, sige guys, at tayo magpe-prepare muna ng ating almusal at tayo magtatrabaho pa doon sa bahay na ating ginagawa. Yang gandito lang muna guys ang ating video, at magandang umaga pong muli sa ating lahat, at tayo mabuhay. Sana ipatuloy ninyong panoorin ang ating mga ginagawang video at yung ibang ating video tutorial doon sa ating YouTube channel, Jeric Kalinog. Okay, bye bye.